Okay, sa mga idol, kamusta kayo? Okay lang ako, okay lang. So, travel guide ulit tayo mga idol. Tingnan natin kung ano yung pinakabagong update para sa mga kababayan natin na magbabakasyon sa Pilipinas. Required po ito na magparehistro kayo sa e-travel, arrival at saka departure. Siyempre sa mga uuwi yan na 3 days before your flight or 72 hours, kailangan nyo na magparehistro dito sa e-travel. So ang kailangan nyo lang siyempre ang inyong ticket, ang inyong passport, yung address nyo sa Pilipinas, email address. Kung meron kayong mga baggage declaration, kailangan nyo pong i-declare yan. Kung wala naman, makita nyo mamaya kung paano natin gawan ng video itong si Kabayan. So sana po ito ang magiging guide nyo. Ipopost ko na rin to sa ating page para ito yung pinaka-guide nyo para gumawa ng e-travel. Okay, so kagaya ng sinabi ko po, pag meron na kayong ticket, passport, at kompleto na yung mga requirements, kailangan nyo na magparehistro dito 3 days before your flight or 72 hours prior to your departure or arrival. So dito na tayo sa website. Website na lang po kayo gumawa. Huwag po kayong gumawa doon sa igub.com kasi mahirap po doon. So dito na tayo sa website ngayon mga idol. Siyempre kailangan nyo lang dito is click here to sign in. Paalala po, itong e-travel is libre ha. So click here to sign in. Okay? Click natin yan. Didiretso tayo sa login. Etong login kung meron na kayong account. Pero kung wala pa kayong account mga idol, kailangan pong maggawa kayo. Create account. Dito kayo sa baba ha, kasi dalawa yan, di ba? Dito kayo sa baba, ito yung create an account. Parehistro na kayo dito, so ilagay nyo lang po ang inyong login, email address at saka password. Pero sa mga bago, lagi kayong mag-create ng account. Nasa baba po, makita nyo create an account. Siyempre sa create an account, ilagay nyo lang po kaagad ang inyong email address. Pagkalagay nyo ng email address, i-open nyo po ang inyong mga email kasi meron po dong one-time password na ibibigay sa inyo. Okay, so antayin nyo lang po mga idol ang inyong one-time password sa inyong mga email. So ilagay nyo na kaagad yung OTP or yung one-time password natin sa ating email na sinesend. Tapos mag-continue lang po tayo. Pag once na nag-continue na tayo, you need to create your password. The password must be at least 8 characters. Pwede siyang capital letters at saka small letters. So gawa kayo na inyong mga password tapos create lang po kayo. Confirm nyo lang inyong password tapos continue kayo. Pagka-continue yung mga idol onboarding personal information na po tayo. Take note, itong take a photo kailangan po yan. So kailangan pong mag-take kayo ng picture. Di na kaya mag-upload ng picture sa inyong mga mobile. Make sure lang na hindi mabigat yung pictures o hindi malaki, maliit lang. So meron ditong upload, camera or file. So punta kayo sa file. Pag meron kayong picture sa inyong mobile, i-attach nyo lang. Tapos, pag meron namang camera, i-front camera nyo, tapos mag-take picture kayo. Okay, so, sige bayan, at mag-attach lang kayo ng picture niya kasi meron akong ginawa. Tapos, automatic mag-upload lang po yan. Siyempre, Philippine passport holder, kaya sinasabi ko po na lagi nyong ihanda ang inyong passport kasi dyan po natin ilagay yung ating personal information pag tayo ay first time mag-create dito sa e-travel. So, kuhanin ko lang yung passport information ni Kabayan. Make sure na hindi kayo magkakamali kasi dapat accurate yung lahat ng information na ilalagay nyo rito. So, Philippine passport holder natin, lagay natin. Kasarian, yung birth date natin mga idol, ilagay po natin dito is yung month, day, at saka year. So, ganyan po yung format. So, i-click nyo lang tong parang calendar logo rito or pwede nyong i-type manually dito yung inyong birthday. Okay, tapos click nyo lang sa labas para ang pumasok is yung birthday na tinype nyo. Yung mobile number sa Pilipinas to mga idol. Kahit sino pong number na meron kayo sa Pilipinas, kamag-anak, kapatid, kakilala, basta lang mahalaga meron kayong mobile number na ilagay dito. So tanggalin nyo lang yung 0, ilagay nyo directly yung 9, nag-i-start. Usually 9 nag-i-start yan. Siyempre, yung citizenship natin, Pilipino, lagay natin.
Country of birth natin, nasa inyong birth certificate yan. So, kailangan nyo pong i-check. Passport number, ito mahalaga rin to. Kailangan hindi po magkamali. Okay. Philippine passport issued country. Check nyo po kung saan in-issue yung inyong passport. Okay, so sa Philippines. Passport issued date, kung kailan in-issued ang inyong passport. So, ganun din yung format niya, yung date, month, day, at saka year. So, type nyo lang dito. Click kayo sa labas para pumasok yung nilagay nyo. So, pag okay na yan, continue kayo sa next. Permanent address. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, kailangan mahalaga din yung address. State of province niya is Iloilo. Ito sa street mga idol, ilagay nyo lang dyan NA kung wala namang street. Siyempre kung meron, lagay nyo. Optional niyan, huwag yan nalagyan. So, yan na yung address nyo. Mag-next na po tayo para sa ating personal information. Onboarding summary. Double check nyo po ito kung tama ba lahat. Name, address, birth date, syempre yung passport number at saka yung address nyo. Tapos pag okay na to lahat, scroll down nyo lang po sa pinakababa. Tapos isubmit nyo po siya. Pagka-submit nyo, andito na tayo sa e-travel. Ito na yung e-travel. See again. Okay, dito, makita nyo dyan, announcement. You may only register within 72 hours prior to your arrival or departure in the Philippines. Travel are enjoined to present their e-QR code to the flight boarding. So, andito na tayo. Kagaya sinabi ko, kung meron kayong pamilya, pwede kayong gumawa. Siyempre, for me, so current user tayo, tapos air tayo. Ang gagawin natin ngayon is arrival kasi papunta tayong Pilipinas, entering to Philippines. So, entering to Philippines tayo, tapos mag-click tayo ng next. So, makita natin dito, new travel declaration. Ilagay natin yung purpose of travel natin. Siyempre, OFW yan, lagi. Tapos, travel types natin, ilagay po natin dito is aircraft passenger tayo. So, kung ano yung residence mo, is-same mo lang dito. Kung ano yung ginawa mong sa inyong account na residence, so, i-same mo lang yan dito. Lagay mo lang yan dyan. Tapos, yung flight information nyo, check nyo yung inyong mga ticket. Okay, sa flight information, dito, maraming nahirapan dito sa flight information dahil nga, lalo na pag may connecting kayo, depende kayo sa airline, merong iba na connecting to Dubai, connecting to Bahrain. So, ang lagi kong sinasuggest po sa inyo, tingnan nyo sa inyong mga itinerary ticket, kung ano yung inyong connecting, yun po lagi nyong ilagay sa inyong flight information. Kasi hindi nyo po talaga makikita yung inyong coming from, like Kuwait to Dubai, then Dubai to Manila. Ang ilagay nyo po lagi is Dubai to Manila na flight number, kasi pag ilagay nyo is yung Kuwait to Manila, Kuwait to Dubai, hindi po yan makikita. Diba? Ito si kabayan is Emirates Airlines siya. Ang kanyang flight number sa Kuwait to Dubai is AK856. Pero pag tininan nyo po yan dito, wala po kayong makita ditong AK856. So, ang gagawin nyo, tingnan nyo yung inyong connecting flight. Halimbawa, yung Dubai to Manila, kung ano yung flight number, yun po yung ilagay nyo. Sa Dubai to Manila niya is AK336. So, siyempre hanapin nyo. O, meron ditong AK336. So, ibig sabihin, yung inyong from Kuwait to Manila, or depende po depende sa stopover nyo po, or connecting nyo. Si kabayan is Kuwait to Dubai, then Dubai to Manila. Pag kinlik mo yung Kuwait to Dubai niya, wala po kayong makikitang flight number dyan. Pero pag sinelect nyo yung flight number ng Dubai to Manila, yun yung ilagay nyo. So kung meron kayong connecting, always look for the flight number for your connecting flight na papunta ng Manila. So origin, syempre yung origin ilagay natin dito is Kuwait siya nanggagaling. Tapos anong airport siya sa Kuwait? Kuwait International Airport. Departure niya is on, nasa ticket nyo rin po yan. Departure niya is on June 10, 2024. So, ilagay nyo lang dyan. Tapos, with transit, yes, meron siyang connecting flight. Transit siya sa Dubai. Okay. Date of transit niya is June 10 din. Tapos, ang destination niya is Ninoy Aquino International Airport. Ang arrival niya is June 11. Etong lahat ng information dito is nasa inyong ticket, okay? So, travel details is nasa inyong ticket po yan. So, marami lang nahihirapan dahil nga dyan sa connecting. Kagaya sinabi ko po, ang flight information nyo po, wag po kayong mag-select doon sa pinaka-origin nyo. Doon kayo mag-select sa inyong connecting flight. Okay? So, depende po yan kung saan kayo nagko-connecting flight. Dubai, Bahrain, Qatar,
Depende po. So, yun po lagi nyo ilagay dito para makita nyo yung inyong flight number. Kasi pag hindi nyo po yan nilagyan, hindi po kayo makapag-proceed sa next. So, okay na yan. Next na lang natin. Okay, so dito na tayo sa health declaration. Dito, in-know nyo lang lagi to, dalawa. Siyempre, baggage declaration. Sa baggage declaration, kagaya ng sinasabi ko po lagi, ang mga OFW po ay exempted po tayo sa tax. Tapos meron po tayong mga amount na 150 pesos po para sa ating mga pasalubong. So, wag nyo nang isipin yung baggage declaration na yan. For personal use nyo, wag na kayong mag-declare. Mostly sa mga kababayan namang uuwi sa Pilipinas is more on pasalubong lang yan, mga personal use. So, wag nyo pong isipin yan. Pwera na lang kung kayo ay isang commercial use, kung nagdadala kayo ng maramihang items, bulto-bultong items, yun po ang kailangan nyong i-declare. Pero pagka OFW, more on pasalubong lang, wag nyo na pong isipin yung baggage declaration. Kundi, mag-no na lang po kayo dito. Okay? Do you have baggage or currency to declare? Ganon din sa pera. Mag-no na lang po kayo dito. Pero kung may time kayo, basahin nyo po yung buong information doon para na rin po meron kayong kaalaman just in case may mangyari sa inyo sa Pilipinas or tatanungin kayo ng immigration doon. Okay? Okay, para sa ating mga kababayan, dito sa other travel details, accompanied by families, ilagay nyo lang yan 00 kung solo travelers lang kayo. Yung number of baggage nyo po, yung check-in usually, depende po yan sa nabili nyong ticket, yung baggage nyo. Siyempre, si kabayan meron siyang dalawa, tapos usually hand carry. First time visiting to Philippines, kung nakapagbakasyon ka na, previous, yung last year, kailangan nyo pong ilagay dito. I-know nyo, pagka hindi po, pag first time nyo magbakasyon, first time kayong OFW, syempre i-yes nyo yan. Si kabayan hindi po nakapagbakasyon, so ilagay natin dito is no. Tapos mag-next tayo dyan. Tapos, ito yung pinakabago ngayon, no? Dati kasi, tinatanong pa nila yung date kung kailan ka nagbakasyon last, pero dito wala na. So, at least pinaiksi nila. So, dito, ilagay nyo lang yung yung inyong signature nyo, yung initial lang. Pwede na yan. Okay. Tapos, mag-next na kayo nyan. Double check nyo ang inyong travel declaration summary from your passport, number, name, etc. po. Yung travel details nyo. Tapos, scroll down nyo lang siya sa lahat. Double check nyo po yan. Tapos, pag okay na to lahat, kailangan nyo lang po siyang i-submit. Okay, so makita natin, andyan na po yung ating travel declaration. Yes, marami po nagtatanong, hindi naman kinakailangan niyang i-travel kasi hindi naman siya hinahanap sa airport. Hindi naman po talaga hinahanap sa airport yan. Malinaw naman sinasabi dito na kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration confirmation QR code or custom. Pag once kasi na binigay nyo yung passport, pag nagparehistro ka sa e-travel, although hindi na siya hinahanap talaga kasi ang i-present nyo lang naman yung passport tapos nakakonect na automatically yung inyong QR code doon, makita na nila na ikaw ang nagparehistro sa e-travel. So, ganun lang. So, no need to download as long as nasa email nyo naman to. No worry, pakita nyo lang o open nyo lang ulit yung inyong e-travel sa inyong mga mobile. Tapos, just in case kung hiningi, tapos yun na yun, wala na kayong problema. So, kung kayo naman po ay pabalik na, halimbawa pabalik na kayo, mag-back to home tayo. So, kung kayo naman po ay pabalik na, ang gagawin nyo naman po dito is gagawa ulit kayo ng new travel declaration. The same pa rin sa inyong account for me, and then departure time naman po kayo. Okay, the same process lang din po yung inyong gagawin. Depende po yan sa inyong ticket. So, i-continue na lang, tuloy-tuloy, at ganun pa rin. So, yun lang po para sa ating e-travel guide updated dito sa Eljan TV. So, sa mga kababayan natin na may mga kakilalang umuwi, pakishare na lang po itong video para po meron silang guide. Maraming salamat sa inyong lahat ulit. Bye-bye po and God bless.